Tungo naman tayo dito sa ating topic, yung speech ni PRRD. Pakinggan po natin at meron po akong gustong liwanagin dito, itong paghahamon ni PRRD at pagtawag niya ng ulol kay BBM. Ang sarap isigaw yan. Totoo. Duterte. Alam nyo sa mga rally yan, at pag kami naiimbitahan magsalita doon sa mga campaign ni Pastor Kibuloy, yan talaga lagi namin sinisigaw, Duterte! Duterte! Alam nyo, sa lahat ng kumakandidato ngayon sa senatorial balls, si Pastor Kibuloy ang pinakamalapit kay PRRD. Hindi niya iniwan si PRRD, ha? Hindi. Kaya nga siya nakakulong ngayon dahil hindi niya iniwan to si PRRD. Pero eto, sige, pag-usapan natin itong speech ni PRRD. Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, alam mo, napanood ko ng buo yung speech ni PRRD. Kayo ba, napanood nyo yung buong speech ni BBM? Nakakatamad yung kay BBM, no? I'm sure, pati kayo mga bashers, talagang halos hirap na hirap kayong panuurin yung speech ni BBM. Si PRRD, hindi. Talagang hanggang huli, ang sarap pakinggan. No, umaaming kayo, mga bashers. Plastic nyo, di ba? Pati nga yung mga vloggers, sigurado, buhay na naman ang channel nila. Humina kasi channel ng mga team bangagers, O, bakit? Kasi alam mo na, mahinang nila lang yung kanilang amo. Di ba? So, humina yung mga vlogs ng mga yun. Pero buhay na naman sila ngayon kasi pag-uusapan nila si PRRD, titirahin na naman si PRRD. Ganyan po ang Duterte. Pag nagsalita, balita. Pag si BBM nagsalita, kalat. at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya Meron isang presidente na talagang bangag. Yun! Inulit muli, ha? Ito, malaman to sinabi niya. May isang presidente bangag. Okay? Coach Oli, bakit malaman? Dati niya nang sinabi. Tatandaan po natin, this is campaign period. At yung pagbanggit ni PRRD na ganyan, ay may ibig sabihin yan. Iyan ay paghahamon. Indirectly, ulit, kay Marcos ng drug test. Hahamunin kita ng drug test, pati ang partido mo. Kaya nga ako ay even there, Tito Soto and Lacson. Di ba nagpa-drug test kayo noon? Nung tumakbo kayo ng 2022? Nagpa-drug test kayo, di ba? Bakit? Dahil gusto nyo sabihin kayo ay hindi addict at merong addict dyan na tumatakbo. Or sa tingin ninyo, mali ang tumatakbong presidente or kung sino mang politiko na addict. Kaya kayo nagpa-drug test, Tito Soto at Lacson. Bakit ngayon hindi kayo makapagpa-drug test? Baka ma-offend si Marcos? Diretsahan na po. Ako hindi naniniwalang addict kayo. Kaya lang kasi may mga, yan yung tanong ko kay kay Busita Ako naniniwala hindi ka addict. Kaya tinanong ko siya kung patungkol sa drug test, kung willing siya magpa-drug test. Sabi niya, yes. Sabi ni Busita, kahit 2 beses pa, bukas na Bakit? Yung iba kasi, hindi naman addict, takot magpa-drug test or hindi willing magpa-drug test. Bakit? Ma-o-offend si Marcos. Ma-o-offend si Tambaluslos. Di ba? Kaya ito, paghahamon itong binabanggit ni PRRD na ito, na drug test. Alam mo, may mga komentaryo ako nababasa, sabi ng mga trolls,
Mga walang utak talagang tong trolls na ito. Anong sabi nila? Bakit? Si PRRD nga, hinamon ng bukasan ng ng bangko, yung privacy law, isabit niya na pwede niyang willing siyang ipabuksan yung kanyang bangko. O bakit? Tinanggap ba niya hamon? Anong sagot ko? Oo, tinanggap niya hamon. Kaya lang, pag maghahamon ka, dapat dalawa kayo. Sabi niya, sige, bubuksan ko yung bangko ko. Lahat kayong Quadcom, buksan nyo rin ang bangko nyo. Di ba naduwag ang Quadcom? Pumayag ba sila? Eto si PRRD, ang hamon niyang yan, sabi niya, dalawa tayo sa harap sa luneta, magpa-drug test tayong dalawa. Pero yung ngayon, mabigat yan. Ibig sabihin, Marcos, indirectly, maaring hindi niya dinediretso, pero ganyan ang ibig sabihin niyan sa aking palagay. This is campaign period. At ito ay sagot doon sa sinabi mong suka. Sinagot ka. Pero in fairness, ayaw niya ma-offend yung mga senador. Pero sinasabi niya, Marcos, dalawa tayo magpa-drug test. Isama mo yung mga senatoriables mo. Tito Soto, Pacquiao, Lacson, Lito Lapid, Abalos. Aimee. Nanlalaki mata ko sa inyo. Kayo ba adik? Simpleng tanong. Ang tagal na kayong dinidir ni PRRD Marcos. Bakit ba duwag ka sa drug test? Kung hindi ka adik. Ngayon, kung adik ka, bumaba ka dyan sa pwesto mo. Hindi ka karapat-dapat dyan. Pero kung hindi ka adik, patunayan mo. Ang tagal na nitong issue na to. Hindi kami talaga papayag. Ako mismo sasabihin ko sa inyo, pag may adik dito sa PDP, bibirahin ko at hindi sasabihin ko wag niyong iboto. Hindi maganda ang may adik na opisyal. Anong nangyayari ngayon? Kaya ang gulo sa kalsada. Bakit namamayagpag na naman ng drug lords? Gusto nyo ba yan? Marcos, harap-harapan, tinatawag ka na ng bangago. Wala kang magawa. Wala kang reaksyon. Anong reaksyon mo? Pinabili ng suka? Itong pinabili ng suka, kahit sabihan mo kami mga vloggers na pinabili ng suka, kami hindi takot sa drug test. At kami, suka ang binibili. Kayo, pulburon. Patunayan nyo hindi kayo adik. Pero hanggat hindi nyo pinapatunayan yan, kung kami tinatawag ninyo parang pinabili ng suka, tatawagin namin kayong team bangagers. Type mo, derechahan. Dahil wala kayong para magpa-drug test. At yung mga alipores mong kandidato, hindi ka naman sabihan. Bakit kayo team alyansa? Yung partido mo, ayaw nyo magpa-drug test? Gina. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Tinawag ka ng ulol, tinawag ka pang bangag, wala ka namang magawa. Ayaw mong patunayan. Kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Para sinabi niya, pagdating mo ng 80, inutil ka na, Marcos. Paralisado ka na, o wala ka na sa katinuan. Bakit droga?
Tinatawag ka ng bangag, tinatawag ka ng adik, ano? Ha? Tama to si PRRD. Long term po yan. At ang isang kasalanan, ako naniniwala ko long term yan. At hindi lang sa buhay mo, nag-overspill yan, nag-spill over pala sa mga anak. Bibigyan ko kayo halimbawa. Of course, there is always an exception to the rule, Hindi parate. Ang sinasabi ko lang, kadalasan ganito. Tingnan ninyo. Pag ang tatay adik, ang anak adik, tuloy-tuloy yan through the generation until such time merong kumat. Sabi nung apo, ayaw ko na. Nakita ko na ang pagkakamali at problema ng pag-aadik. Babalik ako sa Diyos. Doon pa lang mai-stop. Pero sumpa yan. Pansinin nyo, ang magnanakaw ang tatay, ang anak magnanakaw din. Long term lahat. Ang kasalanan po, long term. Umaapaw sa pamilya. Hindi lagi. Pero mas madalas, ganyan po ang nangyayari. You observe it. Kaya hindi po maganda yung drugs. Ang masama nito, di bali sana kung sa pamilya mo. Ang epekto ng drugs, nang re-rape yan. Meron ako narinig na kwento. Even yung kapatid, ni-rape ng tropa. Yung anak, nire-rape nung adik. Ganyan po katindi yan. Tapos Marcos, tahimik ka. Tapos kayo mga senator, ikaw, Pacquiao, asan ang yagballs mo? Tinawag mo magnanakaw si Marcos, ngayon andyan ka. Bakit hindi mo singilin yung mga ninakaw ni Marcos? Ngayon sip-sip ka dyan. Ano ba talaga to? Kaya mga ganitong politiko, hindi nyo na dapat pinagkakatiwalaan yan. Alam mo, ngayon lang ako magsasalita ng vote straight sa isang partido. Ay, di. Pag tinignan mo talaga naman ang quality nitong mga partido, andyan ako kanina. Iba yung quality nito, ha? Aral tong mga ito. May utak. Alam mo, sinasabi nila sa comment section, i-address lang natin ito mabuti, ha? Kasi itong mga trolls, wala talagang utak. Etong mga vlogger siguro, mga trolls ni Marcos at saka ni Tamba, walang utak eh. Parang ang sinasabi nila, ay, triggered sila. Sinabi lang ng pinabili ng suka o parang nagtitinda ng suka. Naggagalaitin na. Pero kung kayo magsalita, ang lakas nyo magsalita kay BBM, hindi naman napipikon. Tanga! Hindi po mura yun. Alam mo bakit? Hindi triggered. Bigyan ko kayo ng halimbawa. I-compare ninyo. Compare nyong mabuti. Yung speech ni Marcos at yung speech ni Duterte. Sino mas stress? Sino mas mukhang triggered? Sino mas mukhang matanda? Sino mas mukhang pikon? Si Duterte naglalaro lang eh. Triggered? Tanungin ko kayo mga bashers na manunood kay Coach Oli. Sino doon sa mga nag-speech sa proclamation? Sino mukhang triggered? Sige? Kayo din, lagay nyo sino mukhang triggered. Kami pa napipikon, hindi. Sasagot kami. Ang sabi nga lang namin, Marcos, ginusto mo yan. Pero walang iyakan. Walang patawag sa tuwadcom. O dyan sa tricom, dyan sa threesome, kung ano man ang tawag nila dyan. Walang pikunan, walang iyakan. Kasi Marcos, yung binanggit mong ganyan, pumunta ka sa teritoryo ng vloggers. Iyakin ka pa man din. Hindi mo kayang lumaban eh. Ngayon nga, bumawi ka na eh. Mamaya papakita ko sa iyo yung bawi ng grupo mo. Ngayon pa lang daduwag na kayo eh. Pakita ko yan.
Pumunta ka dyan sa teritoryo ni PRRD asaran, hindi po kami napikon, hindi po kami triggered. Sabi ko nga, taka siya talaga. Kung ako talaga political strategist ni Marcos o advisor, hindi ko pagsasalitain si Marcos dahil puro mali. Dapat, kung mautak ka, dadalin mo yung isang laban doon sa teritoryo, alam mong malakas ka. Saan? Sa droga. Saan malakas si Marcos? Hindi ko alam kung saan siya malakas. Wala akong maisip. Pero huwag mo dadaanan sa insulto, asaran. Hindi ka mananalo sa Duterte. Iiyak ka. Promise, iiyak ka. Sino mukhang triggered? Si BP Sara nga pa TikTok pa. Parang nasa Japan pa nga ngayon. Namamasyal. Si Marcos, nangingiwi na. Napapraning. O, sino mukhang triggered? Sige nga, pakikalat nyo sa mga bashers. Sino mukhang triggered? Sino mukhang pikon kami o sila? Hello? Yung amo nyo, iyakin. O, next po tayo. Mambira itong mga ito. Tingnan natin. Alam mo, sana lang kung mamimikod sila Marcos, laban talaga sila ng asaran. Kung gusto mo ng asaran, asaran. Pero, huwag ka nagpapatawag ha. Mamaya, demanda kayo dyan. Gagayain mo si Barbers. Papatawag yung vloggers. Gagayain mo si Torre. Kapulis-pulis, nagdidemanda. Ay, nako. Ang bira, oh. Napuno ng mga maanghang na birada ang proclamation rally ng PDP laban sa San Juan. Si dating Pangulong Duterte bumanat na puro pangako lamang daw si Pangulong Bongbong Marcos at gumagamit umano ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Meron isang presidente na talagang banga. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos. Binanatan at muling tinawag na bangag ni former President Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Tinan mo kung sino mas relax ha. Apaka-relax dyan. Sa katunayan, tingnan nyo nung nagpapahype si Andrew E. ng tao. Mas na-hype pa ni Banat ba yung proclamation ni Pastor Kibuloy? Di ba? Hindi kami ako naniniwala ako, pinangahawakan ko mananalo PDP. Uulitin ko. Alam ni PRRD yung formula kung paano niya to ipapanalo. This man is not stupid. PRRD is not stupid. Kasi kung stupido to si PRRD, hindi ito pinagtutuunan ng pansin ni Marcos, ng mga makakaliwa, ng mga NPA, ng mga komunista, ng makabayan black, makaakbayan black, at ng mga dilaw. Matalino to si PRRD. Alam niya kung kailan niya ipapanalo. Kalma lang kayo. Baka bago matapos ang February, may mangyari. Sabi niya yan ng pangunahan niya ang proclamation rally ng PDP ngayong gabi sa Club Filipino sa San Juan. Maybe constant use of heroin. Aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi nakatindig. Narinig niyo yung crowd? Sino mas mukhang pikon? Nakikita niyo magsalita. PRRD parang nagkukwento lang sa kanto eh. Lang yan sa kwarto niya. May patutsyada rin si Digong sa anyay mabagal na aksyon ng Administrasyong Marcos sa mga mahal na bilihin. Pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises
panay na lang ang pangako mo. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon. Hindi tinapos kasi dito no. Ang sinasabi niya kasi, kung mas mababa ngayon, iboto nyo yung partido ni Marcos. Itong alyansa na duwag sa drug test. Alyansang duwag sa drug test. Diba? Yun ang iboto nyo. Kung tingin ninyo mababa ang presyo ng bilihin, sila ang iboto nyo. Yun yung in-explain, hindi lang pinatapos kanina eh. Diba? Kung sa tingin ninyo, kasi ganito yan. Bakit mo iboboto yung mga datihan na hindi ka kontento sa nangyari? Diba? Alam mo yung sinabi ni Marcos na kaistupiduhan. Ito yung parang lang daw nagtitinda ng suka. Alam mo, tao sa tao, kung kukumpara natin bibigyan ko kayo ng analogy na parang NBA. Kung titingnan mo tao sa tao, mas malakas at mas magaling mag-basketball tong PDP kesa doon sa alyansang takot sa drug test ni Marcos. Yun lang may pangalan. Ibig sabihin, kumbagat sa basketball, veterano na, pero mahina na. Ito yung mga bagong pasok, pero malalakas pa. Kasi pag tiningnan mo, ano ba si Tito Soto? Really? Ano ba si Pacquiao? Hello? Ano ba si Aimee? Ano ba si Lito Lapid? Si Abalos, abogado, pero tingnan mo ang reasoning. Dito, puro abogado. Even Pastor Kibuloy na hindi abogado, graduate po at patalino si Pastor Kibuloy Kung makakausap nyo si Pastor Kibuloy, totoo yung sinabi ni PRRD that Pastor Kibuloy is bright. Hindi lang alam ng taong bayan, ang alam nila si Pastor Kibuloy matalino lang sa Bible. Hindi, matalino si Pastor Kibuloy. Matalino tong linya nila. Marcos, anong natapos mo para tawagin mo pagtitinda? So ibig sabihin, this is not about credentials. Marcos is talking about big names. Hindi yung kakayanan, hindi yung talino, kung hindi yung laki ng apelyido. Ganyan po, mata pobre, ang mga katulad ni Marcos na elitista, mga angat sa buhay, mga laki sa palasyo. Yung malalaking apelyido, mababa ang tingin dun sa maliliit na apelyido. Kahit na walang pangal, kahit na mas malaki at mas magaling at mas matalino. Pero tatandaan mo, Marcos, sino ang nagpalibing sa tatay mo? Duterte. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.